She left when I was 3. Kaya ko siyang sabihin na I love you, mommy. Pero responsibility. Hi, I'm yours, Pauline. Kung Miss Pauline, ano yung pangarap mo or dream mo for your mother na hindi mo pa natutupad? Growing up without a mom kasi for me is hard. Kasi nga, so wala talaga akong physical, emotional attachment sa kanya. So, growing up, alam ko lang she's my provider. Kasi nga, lahat ng needs, lahat ng sa school, provided naman niya. Hindi siya nagkulang financially. But the thing is, when it comes to emotional and support, yun yung hinahanap-hanap. Diba? Bilang bata ka, growing up, wala kang ang parents. Parang may something missing part of you. So, with that missing part ng buhay mo, hinanap mo sa ibang bagay. Her, siguro pinaka-wish ko sa mommy ko, now that I know and mas malalim yung understanding ko kung bakit nangyari yon. Kasi kung wala akong understanding nung hindi ko maintindihan kung bakit niya ako iniwan. At this point, siguro maisip ko lang is, since successful na siya sa buhay niya, we have like meron naman siyang bahay, retired na mom ko Pinas. And ang wish ko na lang talaga sa kanya yung peace of mind. Makita niya yon kung paano kami ngayon na maging confident siya na we're okay even without her physically sa buhay namin, na hindi man kami lumaki na kasama siya, we're doing good. And isa yun sa mga wish ko sa kanya na maintindihan niya kung paano magkaiba na kami, kung paano na ako lumaki. I understand that. Ako kasi bilang anak, hindi rin kasi ako close sa nanay. Wala naman kaming katulad ng ganyan. Wala naman akong sama ng loob sa kanya or something. Ang kaibahan, yun nga lang, hindi ako close sa kanya. Hindi ko masabi yun. Hindi ako vocal. Never ko nasabing I say I missed you. Hanggang ngayon. I don't know. Hindi ko talaga maibuka. So yun na nga, wala kaming bond. Lumaki naman kami magkasama, pero busy siya. Sa pagtitinda niya, nagpo-provide siya. Nandiyan naman ang tatay ko, kaya lang parang hindi sapat or hindi siya, dahil nga siguro strong woman din siya, nagtatrabaho, marunong kasi siya dumiskarte ng pera, meron yata talagang ganong lalaki, porke na ang babae dumidiskarte, hindi, nagbibigay lang ng kaperaso na parang, ay kaya niya naman. Parang ganon yung tatay ko. Kaya siya tuloy, kulang ang dami namin magkakapatid, 6 kami. Siya yung push ng tapos wala tuloy siya sa amin. Kaya parang hindi ako parang nagkaroon ako ng sariling mundo, para akong batang lagi na sa isang sulok. Yung gano'n. So, kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin nasasabi sa kanya na I love you ma'am. Marinig, di ba? Pero hindi ko masabi. Yun yung mahirap pagka, sa case ko kasi physically wala siya. Kaya mahirap magsabi talaga na I love you, mommy, o kaya ko siyang sabihin na I love you, mommy, pagka birthday niya, or holidays, ganyan lang. Pero, parang hindi yun yung galing sa heart ko. Kasi nga, hindi kita nakilala growing up eh. So, how can I say I love you kung wala yung need? Kasi ang love natin, iba-iba tayo kung paano natin mamimit yun eh. Kung ikaw, sa tingin mo, nagpa-provide ka sa akin, ibig sabihin nun, mahal mo ako. Oo, pero para sa hindi yun. For me, kasi yung hindi love talaga, is not, although kailangan natin yun, pero hindi yun ang inahanap natin. Lalo pat, how old were you nung iniwan ka niya? Formative years. Imagine that. Tapos sasabihin ko, I love you. Unlike you, may physical bonding, may physical kayo. Yun nga lang, siguro, siya naman, responsibility din, katulad ng mami ko. But the thing is, hiwalay kami ng mom ko, and then kayo magkasama. May chance kayo eh. Sa amin kasi, wala kaming ganyan. Wala rin ako. Kaya, so, yung mga mommies out there, no? Diba? Ang hirap pagka talagang, like right now, I'm a mom of 2 boys. So, imagine kung ganun ako sa kids ko ngayon, siguro ma-experience nila how malayo, walang attachment. So, now that I understand that, parang gusto kong i-feel yung void ko from my heart. Kasi katulad nun, nag-heal ako. Yung inner child ko is healing. Pag napoprovide ko sa mga kids ko, yung mga hindi ko na-receive from my mom. So, parang dun ako bumabawi. Sa akin din, ayun, sa mga moms dyan, di ba, bilang anak, yung trabaho siya ng trabaho. Tapos ngayon, na naging mom din ako, na parang nangyari din yun, na trabaho ako ng trabaho, na parang nagising ako, nung nakita ko na talagang nagkakaroon na nung mag-teenager yung mga anak ko, doon ako nagising, na naliligaw na sila ng landas. Nandiyan nga ako,
magkasama nga kami sa bahay. Parang inulit ko, bakit nagkaganito? Kaya nung yung mindset ko na hindi ako dapat magtrabaho ng 24 hours. Kasi dito sa Japan, usually ganun talaga gagawin mo. Lalo pat pag single mom ka, na I work daytime and nighttime and then overtime, para maski weekends, tinatrabaho mo. So wala akong time sa anak. Yun yung nangyari, nung magloko na yung mga anak ko, teenager na sila, ang laking punch nun sa akin. Bigla ako nagising, so hindi na ako mag-work. Nag-shift ako, naghanap ako. But yun na nga, God is good. Parang inano niya na dahan-dahan, nagkaroon ako ng shifting kung saan ako pupunta. Kaya yun, 10 years na ako hindi nagtatrabaho. Wala akong amo. Magmamassage lang ako sa bahay, sa apart. Though, kailangan ko pa rin mag-grow. So, yun nga, when it comes to pagpapalaki kasi ng mga bata, now that we are mom, di ba, yung mga na-experience namin sa parents namin, as much as possible, nililimit namin or mas careful na kami na wag mangyari ulit kung ano yung na-experience namin. So, in that way, hindi namin ma-impart sa kanila yung mga wounds namin and hindi sila lumaki na katulad nung parang feeling nila hindi sila mahal. Oo. Ayun nga tinatawag na break the cycle. Yes, breaking the cycle. That's what Yun. we're doing. And Happy Mother's Day nga pala. Happy Mommy. To my mom, Happy Mother's Day. And you know that I love you even though hindi ko sinasabi yan. But nanay pa rin kita. And I'm happy na even though hindi tayo magkasama physically, you're doing good sa Philippines. And I know para mabigay sa amin yung magandang future kung ba't ako nandito sa Japan. And I owe it to you. And malaki na ako, may payagan mo na ako naman. Konti lang. Love you! Di ba?